Halos 50 pampasaherong sasakyan na labis maningil at nangungontrata ang nahuli ng pulisya sa paligid ng mga airport ngayong araw. At para sa detalye nakabantay doon sa Pasay City ngayon, si Gerard de la Peña. Gerard, kwentahan mo nga kami ano ba nangyari dyan sa ikinasang operasyon ng PNP? Nikki, to be exact ay umabot sa 46 ang mga sasakyan na huli ng Aviation Security Group na kung hindi labis-labis maningil ay nangongontrata naman sa mga pasahero. Sa bilang na ito, 28 ang public utility vehicle o mga taxi, 7 ang UV Express at 11 naman ang habal-habal. Nahuli ang mga ito sa mga operasyon na isinagawa mula noong June 25 hanggang kahapon July 1. Sa NAIA pa lamang, Nikki, 22 PUV at taxi ang nahuli habang 10 naman ang habal-habal sa magkakaibang operasyon. May mga nahuli rin sa paligid ng mga airport sa Catarman, General Santos at Cebu International Airport. Karamihan sa mga ito ay na-impound ng LTO. Ay sa PNP Aviation Security Group, nagsagawa sila ng operasyon na base sa mga ine-report sa kanila ng publiko na mga mapang-abusong mga driver. Isang araw sa nahuli nila ay habal-habal na naniningil lang 350 pesos para sa biyahe mula Terminal 1 papuntang Terminal 3 dito sa NAIA. Ayon din sa PNP ABSE Group, talamak ang ganitong mga operasyon dahil sila mismo ay nakaranas na rin ng ganito. Panawagan nila sa mga taxi driver at operator maging patas naman sila sa mga pasahero. Sisilipin na rin ng PNP ABSE Group ang mga taxi para maiwasan ang paggamit ng batingting o yung pampabilis ng patak ng metro. Kailangan din daw ang tuloy-tuloy na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya para masawata yung ganitong mga operasyon. Nikki. Gerard, na banggit mo kanina, no, na yung mga nahuli kasi, yung iba sa kanila ay lilipat lang sana ng terminal tapos ganun kalaki yung pag-overcharge. Ano bang mga alternatibo na pwedeng gamitin ng mga mananakay para hindi na gumamit pa ng taxi at iba? Alam mo, Nikki, ang mga alternative talaga na masasakyan dito sa NAIA mga taxi, mga motorsiklo, yung mga motorcycle taxi natin, at yung mga TNVS. Pero may inilabas din na impormasyon ang Department of Transportation kahapon na maglalagay ng araw sila ng mga shuttle buses para mas madaling makalipat ng terminal yung mga pasahero. Lalo-lalo na yung mga nanggagaling sa iba't ibang probinsya at kailangan nila ng connecting flight papunta sa ibang bansa. So maglalagay na o meron na ngayong mga shuttle buses na libre magagamit ng mga pasahero. Kiki. Ayun. Gerard, paalala na lang siguro, ano bang dapat unang gawin kung tayo nga ay maka-encounter ng mga nag-overcharge na taxi? Nako, Nikki, kailangan talagang mapagbigyang alam natin ang publiko na bawal ang pangongontrata at bawal din yung nanghihingi. So kumbaga kung manghingi ng dagdag yung driver, depende na lang sa iyo yon, pero talagang bawal yon. So kapag ganitong merong mga nanghihingi o nangungontrata o talagang labis-labis maningil, kailangang isumbong ng publiko sa LTO o sa LTFRB itong mga ganitong insidente. Iki. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña mula sa Pasay. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.